Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay expert says 96% of NFTs are dead. What's driving the shift? Ayan. Halos patay na raw ang mga NFTs ayon po sa isang eksperto. Kaya ano nga ba ang nagdudulot dito? Kaya ayun, ang masasabi ko po dito ay talagang mahalaga talaga ang pagiging maingat at well-informed bago po tayo mag-invest sa mga NFTs ngayon. Ang research ng NFT Evening ay nagpapakita na maraming risk ang involved, tulad po ng rug pull thief, kung saan ang founder ay tumatakas kasama ang pera matapos i-hype ang kanilang mga NFTs. Dahil dito ay dapat talagang mag-conduct ng intensive research ang mga investors at maging vigilant. Ang paggamit ng NFTs para sa money laundering ay isa pang malaking issue na dapat nating bantayan. Dahil sa unclear ang rules, ay mas mainam na maging maingat at siguraduhin naiintindihan natin ang lahat ng aspeto ng investment na ito bago po natin ito pasukin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Kaya ayan, ang mabilis na pag-evolve ng digital space ay nag-captivate ng interest ng mga researchers sa pag-examine ng afterlife ng major crypto concepts tulad po ng non-fungible tokens or NFTs. Sa nakaraang 2 taon, ang NFT ay naging pinakamalaking talunan sa crypto market kung saan ay nagtatapos sa hype na nakapalibot sa asset na ito. Ayan, para mawala ang duda sa longevity ng NFT, ang kilalang tech media company na NFT Evening ay nagsagawa po ng malawakang pag-aaral upang suriin ang profitability at mga factors na pumipigil sa paglago ng mga digital collectibles. Ayan, factors contributing to the collapse of NFTs sector. Mino-monitor ng mga researchers ang performance ng 5,000 NFTs upang suriin ang kanilang profitability, market trends, at risk na kaugnay ng klase ng crypto asset na ito. Mula sa pag-aaral ay napansin ng mga eksperto mula sa NFT Evening na 96% ng mga NFT projects ay nasa deathbed na at 43% ng mga assets na ito ay nananatiling futile. Ang shocking discovery na ito ay nag-udyok sa mga researchers na mag-dig deep upang suriin ang profit na na-generate mula sa NFT project sa paglipas ng panahon. Napansin ng team na ang silent death ng NFT ay nag-expose sa mga investors sa 45% na losses. Napansin nila na ang pinakamalaking losses ay nakita po noong taong 2023 matapos po ang isang katlo ng mga NFTs ay nahirapan na manatiling mag-afloat. Ang pag-exit ng mga NFTs na ito ay mula sa crypto sector kung saan ay napaikli ang lifespan ng mga digital collectibles sa 1.14 years. Ayon po yan sa NFT Evening. Ipinapahiwatig nito na ang lifespan ng NFTs ay mas maikli ng 2.5 na beses kumpara sa significant crypto investments. Bukod sa pag-analyze ng lifespan ng NFT, ay natukoy ng mga researchers ang profitable NFTs tulad ng Azuki. Ayon po sa isang recent report ay nagpapakita na ang return of investment or ROI ng Azuki ay halos triple. Ito po ay nagpo-profile sa digital collectible bilang pinaka-profitable na NFT. Ang data po mula sa CoinMarketCap ay nagpapakita na ang total supply ng Azuki ay lumampas na po sa $11 million na nagtitrade sa presyong 20 digits 20. What will be the future of NFTs be? Kumpara po sa ibang NFTs, ang Azuki ay nag-embrace ng unique community approach kung saan ay hinihikayat ang mga key stakeholders na mag-contribute sa tagumpay ng NFT na ito. Ang Azuki ay lumitaw bilang top rival ng Ape Yacht Club, CryptoPunk at Pudgy Penguins.
Gayunpaman, ang Pudgy Penguins ay nag-exit mula sa listahan ng fast-paced NFTs matapos itong bumagsak ng 97% nitong May. Ang dramatic twist na ito ay dulot ng prolonged losses ng Pudgy Penguins. Ang researcher ay nag-profile sa Pudgy Penguins bilang isang dead project. Napansin nila na ang PFP version ng NFT ay nakaranas ng matinding pagbaba kung saan ay nagbawas ng kanilang value ng double digits. Dahil dito, ang blockchain intelligence firm na Arkham Intelligence ay muli po nilang sinuri ang $2 million NFT purchase na ginawa ng kilalang singer na si Ginoong Justin Bieber. 2 taon na ang nakalipas. Napansin po ng Arkham team na ang value ng mga NFTs na ito ay bumagsak mula $2 million hanggang $100,000 kung saan ay isa po itong 94.7% na decline. Ang investment na ito ay nag-expose kay Ginoong Bieber sa malaking loss dahil nag-invest siya kay BAYC at saka MAYC na nag-depreciate ng 89.7% at 97.4% ayon sa pagkakasunod. Ang unexpected devaluing ng major NFTs ay nagpilit sa ilang investor na i-dispose ang mga ito. Kaya kawawa naman po pala itong si Ginoong Justin Bieber. Laki ng kanyang talo sa kanyang investment dito sa mga NFTs na ito. Noong nakaraang buwan, ang sole investor ng CryptoPunk na si Deepak Taplial ay nagbenta ng kanyang NFT sa isang undisclosed amount matapos itong magbawas ng value. Sa X ay napansin ng community na ang CryptoPunk ni Taplial ay binili ng isang investor na nagngangalang Vumbatos sa halagang $3.9 million, isang 80% loss mula sa initial purchase price. Expert warn investor from investing in NFTs. Habang ang iba ay nag-e-exit sa NFT market, ang ilang investors naman ay nag-a-announce ng launching ng kanilang digital collectibles. Ang founder ng Tron na si Ginoong Justin Sun ay kamakailan lamang nag-announce o nag-anunsyo ng launching ng bagong NFT sa Tron Network. Ayan, ayon po sa NFT Evening Research, ang mga investors ay dapat po na magsagawa ng intensive research bago po mag-invest sa mga asset na ito. Napansin ng pag-aaral na ang rug pull thief ay napakakaraniwan po sa mga NFTs. Ang rug pull ay isa po itong project kung saan ang founder ay tumatakas kasama ang pera matapos i-hype ang kanilang NFTs. Sinabi ng mga researchers na ang mga kriminal ay karaniwang ginagamit ang NFT upang i-wash ang pera na nakuha mula sa mga unlawful activities. Ang NFT Evening ay nag-urge o hinikayat po nila ang mga investors na maging vigilant kapag nag-i-invest sa mga NFT dahil po sa mga unclear rules or patakaran ng mga ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.